Ang mga bansang China, Russia at Iran pala ay tinulungan ng Pilipinas sa kasaysayan. Kailan at paano? Ang pagkakaroon ng positibong pananaw, mapagkalinga, matulungin at higit sa lahat, hospitable o mapagpatuloy sa bisita ay ilan sa mga pagpapahalaga o values na tila natural ng taglay sa dugo ng mga Pilipino. At alam nyo bang matagal nang nakaukit sa kasaysayan ang tradisyon ng pagtanggap at pagkupkop ng Pilipinas sa mga banyagang nawalan ng tahanan dahil sa digmaan, kaguluhan, karahasan, pang-uusig at mga kalamidad. Sa katunayan, maraming beses nang binuksan ng Pilipinas ang pintuan nito para ampunin ang mga refugee at maging isang malaking bahay ampunan ng mga api nang walan ng pag-asa. Kaya naman sa videong ito ay aalamin natin ang 8 na mga bansa na tinulungan ng Pilipinas sa panahon ng krisis at digmaan. Russia, 1923 at 1947. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, 800 White Russian ang dumating sa Pilipinas upang takasan ang pang-uusig o persecution mula sa mga Red Russians o tagapagsuporta ng Socialist Revolution noong 1917. Mula sa isa sa mga huling military stronghold ng White Russians, ang Vladivostok City, bumiyahe ang 800 Russians na ito na bahagi ng 8,000 refugee mula sa lungsod papunta sa mga pantalan sa Asia. Pagkatapos silang tanggihan ng Korea na dating pinamumunuan ng Japan, naghiwalay ang 23 barko patungo sa 2 ligtas na pantalan, Shanghai at Manila. Sa huli, nailipat ang mga refugee sa mga bansa tulad ng US at Australia, habang ang iba ay nanatili sa Pilipinas. Ang 250 sa kanila ay nag-migrate sa Mindanao upang magtrabaho sa mga noon ay umaasenso pa ng mga taniman ng abaka. Taong 1947 naman, nagpanik ang White Russian sa China dahil sa pagdating ng mga komunista. Kaya naman nagpadala sila ng sulat sa buong mundo upang humingi ng tulong. Tanging Pilipinas lamang ang nag-reply sa kanila at hinayaan silang magtungo sa Pilipinas upang doon ay kupkupin. Nagtayo sila ng kampo sa Tubabaw Island sa Guiana, Eastern Samar mula 1949 hanggang 1953 kung saan nagturo sila ng pagtugtog ng piano at ballet sa mga lokal. Spain, 1939. Bago matapos ang Spanish Civil War, idiniin ni Quezon ang kahalagahan ng absolute neutrality o hindi pagkampi o pagsali sa anumang digbaang sangkot ang bansa. Dahil dito, lubos na nakinabang ang mga Republican galing Espanya na tumakas sa kamay ng pasistang pamamahala ni General Francisco Franco, isang nasyonalista. Kaaway ng general ang mga Republican, kaya naman kalahating milyon ng mga Spanish Republicans at kanilang pamilya ang napilitang magtago at tumakas sa France at North America upang maiwasan ang kamatayan. Nahirapan silang kumuha ng visa, ngunit ang dating mga kolonya ng Espanya, gaya ng Mexico, Dominican Republic at Pilipinas ang tumulong sa kanilang makalayo. Israel, 1934 to 1940. Sinalag ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ang mga kritiko sa kanyang open-door immigration policy, kung saan malugod niyang tinanggap ang 1,200 Jewish refugee mula sa Europa at Israel na tumakas mula sa malawakang paglipol sa lahing Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Inialok ni Pangulong Quezon ang kanyang lupa sa Marikina para sa mga refugee at ipinaglaban na tanggapin ang mahigit 30,000 Jewish refugees na tumakas. Si Pangulong Quezon kasama si MacNutt Colonel Dwight D. Eisenhower at ang Jewish-American cigar manufacturer na si Herbert Frieder ay nagtulungan upang magkaloob ng work visas patungong Pilipinas para sa mga refugee na nais makatakas mula sa kababalaghan ng Germany. Bilang bahagi ng komunidad ng mga Hudyo sa Pilipinas, tinulungan ng mga kapatid na Frieder na mag-ipon ng pera upang suportahan ng mga Jewish refugees habang sila ay nasa bansa. Natagpuan ng mga Jewish refugees ang kanilang kaligtasan sa Pilipinas bago maranasan ng mga Pilipino at mga Hudyo ang hagupit ng digmaan. Bilang pagtanaw sa kabutihan ni Pangulong Quezon, itinayo ang kanyang monumento sa Tel Aviv, Israel. Vietnam, 1975 to 1992.
Tinawag ng mga taong bangka o boat people ang mga Vietnamese na naghanap ng masisilungan sa perlas ng silangan matapos ang gyera na nagdulot ng pag-iisa ng North at South Vietnam. Dala ng takot dahil sa pagsuporta ng ilang Vietnamese sa South Vietnam government at mga kaanib ditong mga Amerikano, sakay ng kanilang mga bangka, inanod sila sa dagat hanggang sa dalhin sila ng alon sa mga dalampasigan ng Bataan, Ulugan Bay at Palawan. 2,700 refugees ang inilagay sa isang kampo upang magtrabaho, magsaka o mangisda. Ang iba ay nakapangasawa na ng Pinoy at dito na nanirahan. Iran, 1979. Sa pagtatapos ng dekada 70, dumating ang libo-libong Iranian sa Maynila upang mag-aral at magtrabaho. Bunsod ng pwersang pagpapalit ng kanilang pamahalaan. Anila, mas gugustuhin nilang maging refugee sa Pilipinas kaysa maipit sa kaguluhan. Tumaas ang tensyon ng mga loyalista, ngunit natigil ito sa banta na sila ay ipapadeport. Maraming Iranian refugees ang nagpasyang manatili, nakikiisa sa lokal na komunidad ng mga Muslim, at may mga nag-asawa ng mga Pilipino upang maging mamamayan dito. Sa pagdating ng dekada 90, iniulat ng census ng Pilipinas na ang mga Iranian ang bumubuo ng pinakamalaking populasyon ng mga non-Indo-Chinese refugees sa bansa. Laos, Cambodia, Indo-Chinese, 1980. Sa banta ng krisis sa kanilang mga bansa, 400,000 Indo-Chinese refugees mula Laos, Cambodia at Vietnam ang tumakas sakay ng bangka patungo sa Pilipinas mula 1980 hanggang 1994 at nanirahan sa Philippine Refugee Processing Center sa Morong, Bataan kasama ng UNHCR. Nagtrabaho ang pamahalaan upang maprotektahan, turuan at ihanda ang mga refugee para sa kanilang bagong buhay. Hinihimok ang mga refugee na dumalo sa mga klase upang matuto ng Ingles, pati na rin sa iba pang mga programa sa edukasyon. East Timor, 2000. Noong taong 2000, binigyan ng pansamantalang proteksyon ang 600 East Timores sa Pilipinas habang ang kanilang bansa ay nagsusumika para sa kalayaan mula sa Indonesia. Sinuportahan ng dating Pangulong Estrada ang mga lokal na pagsisikap na matulungan ang mga refugee. Naglaan ng simbahang Katoliko sa Maynila ng $200,000 para sa layunin na ito. Pagkatapos na maibalik ang seguridad, ang mga refugees sa Pilipinas, Indonesia at iba pang bansa ay umuwi na sa East Timor. China, 1940. Sa sumunod na taon, mga insik naman na biktima ng civil war sa kamay ng mga komunista ang winelcome ng Pilipinas. Sila ay binubuo ng mga 30,000 mga kumintang na galing mainland China. Dahil dito, nilimitahan ng Kongreso noong 1940 ang bilang ng mga immigrant kada taon sa 500. Ngunit magbibigay ng exception para papasukin ang mga refugee for religious, political, and racial reasons. Sa pagkupkop ng Pilipinas sa mga refugee mula sa iba't ibang panig ng mundo, ay totoong kahanga-hanga na wala tayong tinatangi at diskriminasyon sa ibang bansa dahil hindi natin sinuri ang kanilang relihiyon, kulay, kultura, lengguwahe at paniniwala. Bago sila papasukin, bagkus nakita natin ang kanilang pangangailangan, proteksyon, seguridad at bagong pag-asa na makabangong muli. Mga bagay na ating pinapahalagahan rin, lalo na noong tayo'y biktima din ng karahasan. Ang ating malugod na pagtulong ay hindi isang pagmamalaki, kundi isang pagbibigay-pugay sa kulturang Pilipino na kahit maligaw ka sa ibang bansa, maghanap ka lang ng Pinoy ay siguradong makakarating ka sa iyong paroroonan. Ano ang masasabi mo sa katangian nating mga Pilipino? I-komento mo naman ito sa ibaba. I-like ang video, i-share mo na rin sa iba. At salamat sa panonood mga kasoksay. God bless!